Pangsanlibutang ulat. Ipinanalangin ng isang tumor. November 15, Chile, Maria. Si Maria ay lumaki sa isang pamilyang debotong Kristiyano sa Chile. Ipinagdiriwang nila ang lahat ng okasyon sa kanilang simbahan, ngunit walang sino man ang nagdarasal sa Diyos. Hanggang isang araw ay may natuklasang malaking tumor sa atay ng 5 years old na kapatid ni Maria na si Angel. Diyos ko, pakiusap, iligtas mo po ang buhay ng aking kapatid. Panalangin ni Maria. Si Maria ay 21 years old noon at panganay sa 3 magkakapatid. Si Angel ang bunso. Nang malaman ng teacher ni Angel ang tungkol sa tumor, nanalangin din siya. Hiniling pa niya sa kanyang simbahan na ipanalangin din si Angel. Si teacher ay asawa ng isang pastor ng Seventh-day Adventist. Naantig ang puso ni Maria. Hindi niya maunawaan kung bakit ipagdarasal ng isang simbahan ang batang hindi naman nila kakilala. Habang papalapit ang araw ng operasyon, lalo pang naging taimtim ang panalangin ni Maria. Nangako siya sa Diyos, "Diyos ko, kung gagaling si Angel, magsisimba kami doon sa Seventh-day Adventist Church. Ito ang magiging tanda na nais mo kaming pumunta sa simbahang iyon." Matapos ang isang buwan sa ospital, ay naging matagumpay ang operasyon at ganap na gumaling si Angel. Pag-uwi nila sa kanilang tahanan, regular na dumadalaw ang teacher at ang asawa nitong pastor. Mahigpit silang niyayakap, kinukumusta, ipinapakita ang tunay na malasakit at paulit-ulit na bumabalik. Para kay Maria, ang pastor at ang asawa nito ay parang perpektong mag-asawa sa isang kwento. Ngayon lang siya nakakakita ng relasyon punong-puno ng pagmamahal at sa kanila niya nakita si Jesus sa bagong paraan. Pagkaraan ng 2 taon, si Maria at ang buong pamilya ay nagpabautismo. Maging si Angel na 7 years old na noon ay nabautismuhan din. Nadala kay Kristo ang kanilang pamilya sa pamamaraan mismo ni Jesus. Ayon ay Ellen White, ang pamamaraan lamang ni Jesus ang nagbibigay ng tunay na tagumpay sa pag-abot sa mga tao. The Ministry of Healing, page 73. Ginawa ito ng pastor at kanyang asawa, nakisama, nagmalasakit, tumulong, naglingkod, at nagmahal hanggang sa ang pamilya mismo ang nagnais na makilala si Jesus. Sa kasalukuyan, 35 years old na si Maria at nagtatrabaho bilang guro at advisor sa nag-iisang Adventista University sa Chile, ang Chile Adventist University. Saan man siya pumunta, ibinabahagi niya ang kanyang patutuo kung paanong sinasagot ng Diyos ang panalangin at kung paano niya nakilala si Jesus sa pamamagitan ng pag-ibig na walang kondisyon ng isang pastor at ng kanyang asawa. Naglingkod din siya ng 1 taon bilang missionary teacher sa Ecuador sa pamamagitan ng Adventist Volunteer Service at nasaksihan niyang binabago ng kanyang patutuo ang buhay ng iba. Mula nung nakilala ko si Jesus, sunod-sunod na kamangha-manghang kwento ang nangyayari sa buhay ko, sabi ni Maria. Ang 13th Sabbath offering na yung quarter, nakilala rin bilang Quarterly Mission Project Offering, ay mapupunta sa 2 proyekto ng Chile Adventist University sa Chilean, Chile, kung saan nagtuturo si Maria. Ang unang proyekto ay ang pagpapalawak ng mga dormitoryo upang makalaan ng espasyo para sa 50 pang estudyante na maaaring mangirahan at mag-aral sa campus. Sa kasalukuyan, ang university ay may humigit sa 3,000 estudyante at karamihan sa kanila ay hindi Adventist at nakatira lamang sa labas ng campus. Ang bagong mga dormitoryo ay bukas sa lahat, ngunit lalo itong kailangan ng mga Adventist na kumukuha ng theology at education na nanggagaling pa sa mga malalayong lugar at naghahandang maglingkod sa mga simbahan at paaralan ng Adventist. Ang ikalawang proyekto naman ay ang pagtatayo ng bagong Adventist Volunteer Center sa university na magpapadala ng 30 misyonaryo sa iba't ibang bahagi ng mundo taon-taon. Ang sentro ay magkakaroon ng 5 classrooms para sa pagsasanay ng mga estudyante bilang misyonaryo
at auditorium na may 250 upuan. Maraming salamat sa inyong pagpaplano ng mapagbigay na handog sa dalawang proyektong ito. Sa susunod na linggo, ating pakinggan ang karanasan ni Maria bilang isang missionary teacher sa ilalim ng Adventist Volunteer Service.